Mainit ang sikat ng araw sa baryo ng San Rafael. Sa gilid ng bukid, isang binatang magsasaka ang abala sa pag-aararo. Siya si Juan, 25 taong gulang, batak sa trabaho at kilala sa kanilang baryo bilang masipag pero laging kapos sa pera. Ang kanyang mga magulang ay matagal nang pumanaw, kaya't siya na lang ang nag-aalaga sa munting lupang iniwan ng mga ito. Habang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga, pinagmasdan ni Juan ang kanyang kalabaw. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo habang iniisip kung paano pa mapapaunlad ang ani. Mababa ang presyo ng palay at mataas ang gastusin, kaya't sa tuwing anihan, halos wala na siyang kinikita. Napalingon siya nang biglang humangin ng malamig. Sa kalagitnaan ng tag-init, bihira itong mangyari. Tumayo si Juan at tumingin sa paligid. Baka ulan na to, bulong niya sa sarili. Pero walang ulap sa langit. Sa di kalayuan, may napansin siyang kumikislap sa damuhan. Sa paglapit niya, napansin niyang ito'y maliit na sapatos. Gintong sapatos, kumikislap na parang may buhay. Kakaibang liwanag ang bumabalot dito na para bang hindi ordinaryong bagay. Kanino kaya to? Tanong ni Juan habang pinulot ang sapatos. Maliit ito, kasing laki lang ng sapatos ng bata pero mabigat. Pinagmasdan niya ito ng maigi, may mga ukit ng kakaibang simbolo at parang gawa sa purong ginto. Habang hawak niya ito, biglang nagdilim ang paligid, dumilim ang langit at malamig ang hangin. Napaatras si Juan, pero bago pa siya makatakbo, may narinig siyang tinig mula sa likuran. Akin yan. Mahina, pero malamig na boses. Paglingon niya, may nakita siyang isang nilalang na hindi niya maipaliwanag ang anyo. Maliit na lalaki, wala pang isang dangkalang taas, suot ay makukulay na damit na parang mula sa ibang panahon. Ang mukha nito'y matanda, pero ang mga mata ay buhay na buhay at kumikislap. Ikaw ang nakapulot ng sapatos ko, sabi ng maliit na lalaki. Ako si Malyong, duwende ng kagubatan. Nanlaki ang mata ni Juan. Noon lang siya nakakita ng totoong duwende at kahit pa madalas niyang marinig ang mga kwento ng matatanda, hindi niya akalaing totoong makikita niya ito. Papatawad po. Nauutal niyang sagot, sabay abot ng sapatos. Pero ngumiti lang ang duwende. Hindi. Salamat sa iyo, Juan. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang sapatos na ito. Kapalit ng kabutihan mo, bibigyan kita ng gantimpala. Napakagatlabi si Juan. Hindi niya alam kung totoo ang nangyayari, pero ramdam niya sa puso niyang hindi siya dapat tumanggi. Juan, mula ngayon, magkakaibigan tayo, patuloy ni Malyong. Ipagkakaloob ko sa iyo ang 3 bagay. Ginto para sa iyong kabuhayan, kalakasan para sa iyong lupa, at kapangyarihang makagamot ng malulubhang karamdaman. Nanlaki lalo ang mga mata ni Juan. Paano po? Pero bago pa siya makapagtanong, iniabot ni Malyong ang 2 kamay at mula roon ay may sumiklab na liwanag. Napapikit si Juan sa tindi ng liwanag at nang dumilat siya, wala na roon si Malyong. Sa kanyang harapan, may nakapatong na sako ng ginto, isang maliit na bote na may makinang na likido, at isang tungkod na tila antigong-antigo. Juan, gamitin mo ito ng tama. Boses na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi makapaniwala si Juan. Inilapit niya ang kamay sa sako ng ginto at binuksan ito. Totoo nga. Puno ito ng gintong barya, makintab at mabigat. Nang hapong iyon, umupo siya sa lilim ng puno, hawak ang mga bagong kayamanang nasa harap niya. Hindi lubos maisip kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, may kaba. Dahil alam niyang sa bawat biyaya, may kapalit. At ang pakikipagkaibigan sa duwende ay hindi basta-basta. Anong gagawin ko ngayon? Mahina niyang sabi sa sarili. Makakaya ko kaya ito?
At sa di kalayuan, sa lilim ng kagubatan, isang pares ng mapupulang mata ang tahimik na nagmamasid sa kanya. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Juan. Hindi siya makatulog buong gabi dahil sa kaba at tuwa sa mga nangyari kahapon. Nakahain sa kanyang hapag ang sako ng ginto at ang maliit na bote ng makinang na likido. Kanina pa niya iniisip kung paano niya ito gagamitin. Juan, anong gagawin mo sa yaman na yan? Bulong niya sa sarili. Kung tutuusin, pwede na siyang tumigil sa pagsasaka. Pero alam niya sa puso niya, hindi lang para yumaman ang mga ibinigay ng duwende. May mas malalim na dahilan. Habang nag-iisip, biglang dumating ang kapitbahay niyang si Mang Caryo. Habol hininga ito at mukhang balisa. Juan! Juan! Sigaw nito. Tulungan mo kami. Ang anak kong si Teresa, nilalagnat ng mataas at hindi na magising. Nagulat si Juan. Bakit po, Mang Caryo? Hindi po ba kayo nagpatingin sa doktor? Wala kaming pera, Juan. At malayo pa ang bayan. Narinig kong marunong kang manggamot? Nanlaki ang mata ni Mang Caryo. Napakagatlabi si Juan. Totoo bang kaya niyang manggamot? Naalala niya ang sinabi ng duwende kagabi. Dinampot niya ang maliit na bote at sinundan si Mang Caryo. Pagdating nila sa bahay ni Mang Caryo, naroon si Aling Marta. Umiiyak habang pinupunasan ng basang bimpo ang anak nilang si Teresa. Maputla ang bata, mainit ang katawan at hindi nagigising. Huminga ng malalim si Juan. Nilapitan niya ang bata, binuksan ang bote at pinatak ang 3 patak ng makinang na likido sa bibig ni Teresa. Lahat ng tao sa paligid nanonood lang. Taimtim silang naghintay. Ilang minuto lang ang lumipas, biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Teresa. Naging mapula ang mga pisngi at dahan-dahang bumukas ang mga mata. Mama, Papa, mahinang sabi ng bata. Napaiyak si Aling Marta at Mang Caryo. Yumakap sila kay Teresa at nagpasalamat kay Juan. Hindi makapaniwala ang mga kapitbahay na sumilip sa bintana. Juan, salamat talaga. Bulong ni Aling Marta habang humahagulgol. Ngumiti si Juan, pero sa puso niya may naramdaman siyang kakaiba. Parang may umuusbong na kakaibang lakas sa kanyang katawan. Ramdam niya ang init ng kanyang palad, para bang may dumadaloy na enerhiya rito. Pag-uwi niya, tumambay siya sa ilalim ng puno ng mangga. Tiningnan niya ang tungkod na iniwan ni Maliyong. Parang kumikislap ito sa ilalim ng araw. Ano pa kaya ang kaya kong gawin? Tanong niya sa sarili. Ngunit bago pa man niya mapag-isipan ng husto, biglang lumitaw si Maliyong sa kanyang harapan. Juan, mahusay. Ginamit mo ng tama ang una mong biyaya. Maliyong, hindi ko alam kung paano ko nagawa yon, sagot ni Juan. Ang galing mo ay hindi lamang galing sa akin, Juan. May busilak kang puso. Kaya't ngayon, ipapaalala ko sa iyo, ang bawat kapangyarihan may kaakibat na pagsubok. Huwag kang magiging sakim. Huwag mong aabusuhin ang ibinigay ko sa iyo. Tumango si Juan. Opo, Maliyong. Pangako ko yan. Ngumiti si Maliyong at naglaho muli. Pero naiwan si Juan na nag-iisip. Ano kaya ang ibig sabihin ng pagsubok? At bakit parang may nararamdaman siyang hindi mapakaling takot sa dibdib? Sa likod ng kagubatan, sa pinakailalim ng anino ng mga puno, may nagmamasid na nilalang. Hindi ito duwende. Isa itong matandang engkanto, galit ang titig, at sa bawat pagsulyap nito kay Juan, parang may pinaplano itong hindi maganda. Lumipas ang ilang araw mula nang unang gumamit si Juan ng kapangyarihang ipinagkaloob ng duwende. Dumami ang lumalapit sa kanya mga kapitbahay, kaibigan, pati mga dayo mula sa kalapit na baryo. Ang binatang dating ordinaryong magsasaka, ngayoy tinatawag ng Juan ang manggagamot. Kahit simple pa rin ang kanyang pamumuhay, ramdam ni Juan na dumarami ang naghahangad sa tulong niya. Hindi siya tumatanggi kahit paggabi na, kahit pagod na siya.
Isang gabi, habang nakahiga si Juan sa duyan sa ilalim ng puno ng mangga, biglang humangin ng malakas. Kumaluskos ang mga dahon at nagliwanag ang paligid. Mula sa liwanag, lumitaw ang isang matandang engkanto, puting-puti ang buhok, kulay ginto ang mata, at hawak ang isang tungkod na may kumikislap na kristal sa dulo. "Juan!" Malamig at malalim ang tinig nito. Nagulat si Juan at napabangon. "Sino po kayo?" "Ako si Bahlan, tagapangalaga ng mga nilalang sa gubat na ito," sagot ng engkanto. "Narinig ko na ang mga ginawa mo, Juan. Nalaman ko na may kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo si Malyong, ang duwende." "Opo, Bahlan." "Totoo po, pero ginagamit ko lang po ito para tumulong," sagot ni Juan. Marahang yumuko bilang paggalang. Lumapit si Bahlan. "Mag-ingat ka, Juan. Ang kapangyarihan ay parang apoy. Kapag hindi ginamit ng tama, maaaring sunugin hindi lang ang paligid, kundi pati sarili mo." Naguluhan si Juan. "Hindi ko po maintindihan." "Si Malyong ay hindi lang basta duwende. May mga nilalang na galit sa kanyang mga nilalang na ayaw na may tao na humahawak ng kapangyarihan. Kung patuloy kang gagamit nito, darating ang araw na susubukin ka nila. At hindi lang ikaw ang malalagay sa panganib, pati ang mga taong mahal mo." Nanlamig ang katawan ni Juan. Biglang pumasok sa isip niya si Nanay Lita, ang kanyang inang matanda na, at ang mga kapitbahay niyang umaasa sa kanya. "Ano po ang dapat kong gawin?" tanong ni Juan. "Piliin mo ang tama, Juan. Tandaan mo, hindi sa lahat ng oras ay ang ginto o kapangyarihan ang sagot sa lahat. May mga bagay na kailangang pagbayaran." Bago pa makasagot si Juan, naglaho si Bahlan kasabay ng paglipas ng hangin. Naiwan si Juan na tahimik, nakatingin sa bituin, nag-iisip. Kinabukasan, bumungad sa kanya ang isang pagsubok. May dumating na isang mayamang lalaki mula sa kabilang bayan, si Don Ricardo. Nagpakilala itong may-ari ng malaking lupain at may dalang alok, isang supot ng diamante kapalit ng pagpagaling sa kanyang asawa na sinasabing naengkanto. Nagdalawang isip si Juan. Alam niyang hindi niya kailangan ng kayamanan, pero nabanggit ni Don Ricardo na kahit ang pinakamagaling na albularyo at doktor ay hindi mapagaling ang asawa nito. "Kung mapapagaling mo siya, Juan, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking lupain," ani Don Ricardo. Sa likod ng isip ni Juan, narinig niyang muli ang boses ni Bahlan. "Piliin mo ang tama, Juan." Ngunit bago siya makapagdesisyon, biglang sumulpot si Malyong sa kanyang harapan. "Juan, ito na ang sinasabi ko. Ito na ang simula ng tunay mong pagsubok." Nanlaki ang mata ni Juan. "Pagsubok? Para saan? At bakit ako kinakabahan ng ganito?" Sa malayo, isang aninong engkanto ang nagmamasid sa kanila si Bahlan, lihim na sumusubaybay habang pinagmamasdan ang mga mata ni Malyong na nagningning sa kakaibang liwanag. Kasama si Don Ricardo, naglakbay si Juan patungo sa malaking mansyon sa kabilang bayan. Hindi pa siya nakapunta sa ganong lugar, malalawak na lupain, malalaking bahay, at mga alagang kabayo at baka na parang palasyo ang paligid. Napalunok si Juan, nanginginig ang kamay habang hawak ang tungkod na bigay ni Malyong. Pagpasok nila sa mansyon, sinalubong siya ng mga katulong at pamilya ni Don Ricardo. Tahimik ang lahat, tensyonado at halatang takot. "Inaantay ka na niya sa itaas," bulong ni Don Ricardo. Habang paakyat, ramdam ni Juan ang bigat ng hangin. Parang may malamig na presensya na bumabalot sa buong bahay. Nang binuksan ang pinto ng kwarto, bumungad sa kanya ang isang babae maganda, maputi at bata pa, pero nanlilisik ang mga mata at nakatali sa kama. Nagwawala ito, humihiyaw ng malalakas. "Lumayas kayo rito, hindi niyo ako kayang labanan." Boses nito na parang doble, parang hindi lang siya ang nagsasalita. "Juan, kaya mo ba ito?" Halos mangiyak-ngiyak si Don Ricardo. Huminga ng malalim si Juan.
Ito na ang unang tunay na laban ko, sabi niya sa sarili. Binuksan niya ang maliit na bote, pinatak ang 3 patak sa palad niya at hinawakan ang tungkod. Nilapitan niya ang ginang at marahang tinutok ang dulo ng tungkod sa noo nito. Kung ano man ang sumasanib sa katawan niya, umalis ka. Hindi ka rito nababagay. Mahinang sabi ni Juan, pero mariin. Biglang nanginig ang katawan ng babae. Kumurap ang mga mata nito at sumigaw ng malakas. Amin ang babaeng ito. Huwag kang makialam, Juan. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Nagliyab ang dulo ng tungkod ni Juan at parang may dumaloy na mainit na enerhiya sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang biglang pagbuga ng hangin sa paligid, parang may bumabangga sa kanya, pero pinilit niyang manatiling nakatayo. Maliyong, tulungan mo ako, bulong ni Juan. Sa sulok ng silid, biglang lumitaw si Maliyong maliwanag ang katawan at umikot sa kanya ang mga liwanag. Juan, gamitin mo ang lakas mo, hindi lang ang tungkod. Ikaw mismo ang may kapangyarihan. Pinikit ni Juan ang mga mata, inilapit ang palad sa ulo ng babae at taimtim na nanalangin. Kung ikaw man ay masamang espiritu, pakiusap, lumisan ka. Hindi mo na kayang manatili rito. Biglang umuga ang buong kwarto. Sumigaw ang ginang at mula sa bibig nito ay lumabas ang aninong itim mabilis, matulis ang ngipin at kumislap ang pulang mata bago naglaho sa bintana. Biglang bumagsak ang babae, tulog at payapa. Napatigil si Juan, hingal na hingal habang ang lahat sa kwarto ay lumapit at humikbi sa pasasalamat. Si Don Ricardo lumuhod sa harap niya at nagpasalamat. Pero marahang pinigilan ni Juan. Hindi ko po kailangan ng gantimpala, Don Ricardo. Ang mahalaga, ligtas na ang asawa niyo. Ngumiti si Don Ricardo. Pero sa sulok ng kanyang mga mata, may anino ng pag-aalinlangan. Napakabuti mo, Juan. Pero bakit parang iba ang tingin mo sa ginto? Paglabas ni Juan ng mansyon, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig. Lumitaw si Bahlan sa ilalim ng lilim ng puno, seryoso ang tingin. Magaling, Juan, pero tandaan mo ang bawat tagumpay, may kapalit. Hindi ka laging ligtas. Ang masamang nilalang na yon, hindi hihinto, at may mas malalakas pa sa kanya. Tumanggo si Juan. Handa po akong harapin sila. Ngunit sa di kalayuan sa ilalim ng lupa, nagigising na ang isang matandang nilalang pinuno ng mga engkantong galit sa sangkatauhan. Naghihintay ito ng tamang oras para saktan si Juan, ang binatang magsasakang naging manggagamot. Makaraan ang mga araw, bumalik si Juan sa kanilang baryo. Nagbalik siya sa normal na buhay bilang magsasaka, nag-aararo ng lupa, nagdidilig ng mga tanim, at tumutulong sa mga kapitbahay na may karamdaman. Kahit may kapangyarihan na siya, hindi niya tinalikuran ang simpleng pamumuhay. Ngunit isang gabi, habang siya ay naglalakad pauwi mula sa bukid, may naramdaman siyang kakaiba. Malamig ang simoy ng hangin, kahit dapat mainit pa sa oras na iyon. Naglakad siya ng mas mabilis, pero tila may sumusunod sa kanya. Nang lingunin niya, may naaninag siyang anino hugis babae, mahaba ang buhok at tila may suot na puting bestida pero hindi niya maaninag ang muka. May kailangan ka ba? Tanong ni Juan, nanginginig ang boses. Hindi sumagot ang babae. Sa halip, naglakad ito papalapit at habang papalapit, unti-unting lumalalim ang anino nito sa lupa, parang may itim na usok na bumabalot sa mga paa. Juan! Mahina ngunit malinaw ang boses ng babae. Tulungan mo ako. Nagulat si Juan. Sino ka? Bakit mo ako kilala? Biglang lumitaw si Maliyong sa kanyang tabi. Hawak-hawak ang kanyang maliit na tungkod. Huwag kang lalapit, Juan. Hindi yan basta ordinaryong nilalang. Pero bago pa makalayo si Juan, biglang bumagsak ang babae sa lupa. Naghahabol ito ng hininga, parang may mabigat na tumatapak sa kanyang dibdib.
Lumapit si Juan kahit pinipigilan ni Malyong. Hindi ko siya kayang pabayaan. Inalalayan niya ang babae at nang hawakan niya ang braso nito, bigla niyang nakita ang isang pangitain. Isang batang babae na ikinulong sa isang lumang bahay sa gitna ng gubat, binabantayan ng mga nilalang na hindi niya maaninag. "Juan, iligtas mo ako," muli nitong sabi bago mawalan ng malay. Nagpalinga-linga si Juan. "Ano yon? Anong nakita ko?" tanong niya kay Malyong. Sumimangot ang duwende. "Juan, siya ay isang kaluluwa na ginapos ng mga nilalang mula sa dilim. Kung ililigtas mo siya, papasok ka sa kanilang teritoryo. Hindi basta-basta ang laban na yon, baka hindi ka na makabalik." Nag-isip si Juan. Papasok ba ako sa gubat para iligtas siya? Hindi ba ako handa? Pero pumasok sa isip niya ang babala ni Bahlan, may mga darating na pagsubok. Marahil ito na nga ang isa roon. "Malyong," sabi ni Juan, determinadong tinakpan ng kumot ang babae. "Handa ako. Sabihin mo lang kung saan ako magsisimula." Nagbuntong hininga si Malyong. "Sige Juan, pero maghanda ka. Sa puntong ito, hindi lang lakas o kapangyarihan ang kailangan mo. Kailangan mo ng tapang at higit sa lahat, malinis na puso. Dahil kapag nagkamali ka, ang puso mo mismo ang aagawin nila." Kinabukasan, dumating si Bahlan, dala ang kanyang mahiwagang tungkod. "Narinig ko ang desisyon mo, Juan," sabi niya. "Hindi kita pipigilan, pero kailangan mo ng isa pang bagay." "Ano po yon?" tanong ni Juan. "Pag-ibig," sagot matandang engkanto. "Sa misyon mong ito, makikilala mo ang pag-ibig pero mag-ingat ka dahil hindi lahat ng puso ay totoo." Naguguluhan man, tumango si Juan. Alam niyang ang susunod na hakbang ay hahantong sa mas mapanganib na pakikipagsapalaran at maaaring magdala ng kasaysayang babago sa kanyang buong buhay. Madaling araw pa lang, naghahanda na si Juan. Sa kanyang dala, ang tungkod na bigay ni Malyong, ang maliit na bote ng langis na makapangyarihan, at ang mutyang isinabit ni Bahlan sa kanyang leeg bilang proteksyon. Mahigpit ang bilin ng dalawa. "Huwag kang aalis sa landas, Juan. Maraming ilusyon at panlilin lang sa gubat na iyon." Habang naglalakad papunta sa gubat, nararamdaman ni Juan ang bigat ng hangin. Parang may bumubulong-bulong sa paligid, mga tinig na hindi niya maintindihan. Pero tuloy lang siya hanggang sa makarating sa gilid ng gubat. Nang tumapak siya sa unang puno, biglang lumamig ang paligid. Nagsimulang magdilim ang paligid kahit katanghaliang tapat. Naglabas si Juan ng munting lampara na binigay ni Malyong at sinindihan ito, agad nagliwanag ang paligid. Pero sa gilid ng liwanag, may mga anino siyang nakikitang gumagalaw. "Juan," mahinang bulong. "Juan." Nag-angat siya ng tingin. Sa kanyang harapan, nakita niya ang babae ang dalagang sinagip niya kagabi. Pero ngayon ay nakatayo at nakangiti. "Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't iniwan kitang natutulog sa bahay namin?" tanong ni Juan. Ngunit napansin niyang tila kakaiba ang mga mata nito, kulay pula, at ang anino sa paanan ay kumikilos nang hindi kasabay ng katawan. Biglang sumulpot si Malyong sa kanyang tabi. "Juan, ilusyon lang yan, huwag kang lalapit." "Pero siya yung sinasagip ko," protesta ni Juan. "Hindi siya, Juan. Ang mga kalaban natin dito, marunong maganyong tao." Napatras si Juan. Nang tuluyan niyang tinitigan ang babae, biglang nagbago ang mukha nito, naging mahaba ang mga ngipin, humaba ang mga kuko, at ang katawan ay lumipad papalapit sa kanya. Agad niyang tinaas ang tungkod at lumiwanag ang ulo nito, nagbuga ng mainit na liwanag na nagtaboy sa nilalang. Sumigaw ang engkanto sa sakit bago naglaho sa hangin. "Juan, hindi pa tapos yan," babala ni Malyong. "Marami pa silang susubok sa iyo. Kailangan mong hanapin ang lumang bahay sa gitna ng gubat, doon nakakulong ang totoong dalaga." Huminga ng malalim si Juan at nagpatuloy.
Sa kanyang paglalakad, napansin niyang unti-unti nang nag-iiba ang paligid, nagiging malamlam ang mga puno. Parang may mga mata sa bawat sulok at kahit anong yapak niya, parang lumalambot ang lupa. Hindi nagtagal, may narinig siyang umiiyak. Nilapitan niya ito at sa gitna ng mga tuyong dahon, nakita niya ang isang batang lalaki. Marumi ang suot, may sugat sa braso at nanginginig sa takot. "Kapatid, tulungan mo ako," sabi ng bata. "Naliligaw ako rito. Gusto ko lang umuwi." Lumapit si Juan, pero biglang sumulpot si Bahlan sa anyo ng liwanag sa likuran niya. "Juan, tandaan mo, hindi lahat ng mukhang kawawa ay dapat tulungan. Suriin mo ang puso, hindi ang anyo." Tumigil si Juan. Sinuri niya ang paligid at nang titigan niyang mabuti ang bata, napansin niyang ang anino nito ay walang ulo. "Hindi ka tao," sabi ni Juan. Mariin ang boses. Biglang sumigaw ang bata at nagbago ang anyo nito, naging isang maitim na nilalang na may mahahabang galamay. Pero bago pa ito makalapit, inihagis ni Juan ang langis mula sa bote at sumiklab ito ng liwanag na nagpasunog sa nilalang. Huminga ng malalim si Juan. "Salamat, Bahlan. Salamat, Malyong. Hindi ko ito kakayanin kung wala kayo." "Hindi pa tapos, Juan," sabi ni Bahlan. "Magsisimula pa lang ang totoong laban." Sa di kalayuan, may natanaw si Juan na lumang bahay. Napapalibutan ng mga ugat ng puno at mula sa loob, naririnig niya ang mahinang tinig ng dalagang tinatawag ang kanyang pangalan. Nagpasya si Juan. Bukas, papasukin niya ang bahay na iyon. Pero ngayong gabi, kailangan niyang magpahinga, maghanda at manalangin. Dahil alam niyang ang susunod na kabanata ay hindi lang laban sa engkanto, ito'y laban sa takot at sa sariling puso. Kinabukasan, maaga pa lang, handang-handa na si Juan. Hawak niya ang tungkod, suot ang mutya at may bitbit na dasal na itinuro ni Bahlan. "Juan, tandaan mo, hindi lang lakas ang susi dito. Dapat marunong kang makiramdam, makinig sa paligid, makiramdam sa hangin, at higit sa lahat, makinig sa tibok ng sarili mong puso." Lumapit siya sa lumang bahay na nakita niya kagabi. Ang bahay ay gawa sa kahoy na tila nabubulok na, pero sa bawat paglapit niya, parang may bumabalot na usok na hindi niya maipaliwanag. Sa loob, naririnig niya ang mahinang iyak ng babae. "Juan, tulungan mo ako." Huminga ng malalim si Juan at pinunasan ng pawis sa noo. Hindi siya pwedeng matakot ngayon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Kriik, tumunog ang kalawangin na bisagra. Sa loob, madilim. Wala kahit anong liwanag maliban sa sinag mula sa kanyang lampara. Sa isang sulok, nakita niya ang dalaga na kagapos, nangihina, umiiyak. "Juan, salamat! Salamat!" Mahina nitong sambit. Agad siyang lumapit, pero sa bawat hakbang niya, tila lumalalim ang sahig, parang may humihila sa kanyang mga paa pababa. Nang tingnan niya, nagulat siya, mga kamay, nangangalawang, madungis, mga kamay ng mga espiritong matagal nang nakakulong sa lugar na iyon. "Juan, huwag kang lalapit!" Boses ni Malyong sumasalpak sa isipan niya. Napatras si Juan. Tinulak niya ang mutya sa kanyang dibdib at biglang lumiwanag ang paligid. Nagtilya ng mga espiritu at unti-unti silang umatras. Sa wakas, nakalapit si Juan sa dalaga at pinutol ang mga gapos nito gamit ang kanyang kutsilyo. Ngunit bigla, boom! Nagbukas ang pinto sa likod at pumasok ang isang nilalang mataas, maitim, ang mga mata pulang-pula, ang mga kuko matutulis at ang bibig nito ay puno ng ngipin na parang pating. "Ha ha ha, akala mo ba makukuha mo siya ng basta-basta?" Sambit ng nilalang. Niyakap ni Juan ang dalaga, pinatayo ito. "Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang madagit ka ulit." Humarap siya sa nilalang at tinaas ang tungkod. Biglang lumakas ang liwanag, pero hindi ito nasaktan.
Juan, siya ang tagapagbantay ng bahay mas malakas kaysa sa mga nauna mong nakalaban. Bulong ni Bahlan. Alam ni Juan na hindi pwedeng basta lakas lang. Kailangan niyang gumamit ng utak. Bahlan, anong gagawin ko? Sigaw ni Juan. Hanapin mo ang pinagmumulan ng kapangyarihan niya. Ang kanyang puso ay hindi nasa dibdib, kundi nasa kanyang anino. Napatingin si Juan. Sa sahig, nakita niya ang anino ng nilalang. Doon lang niya napansin. Tumitibok ito, parang puso. Agad niyang inihagis ang bote ng langis, tumama sa anino at nagliyab ito. Sigaw ng nilalang habang nanginginig ang buong katawan. Sumingasing ito at sumugod kay Juan, pero mabilis ang binata. Tinusok niya ang tungkod sa anino mismo. Sa isang malakas na pagsabog ng liwanag, naglaho ang nilalang. Napaupo si Juan, hingal na hingal, at yakap pa rin ng dalaga. Salamat, Juan. Salamat. Sabi nito, nanginginig. Anong pangalan mo? Tanong ni Juan, pinupunasan ng luha sa mata ng babae. Amara. Ako si Amara. Mahina nitong sagot. Sa mga oras na iyon, alam ni Juan na hindi pa tapos ang laban nila. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang may bago na siyang layunin, hindi lang para sa kayamanan o kapangyarihan, kundi para mailigtas si Amara at ang iba pang naliligaw sa dilim. Sa labas ng bahay, lumapit si Maliyong. Juan, maganda ka. Ang nilalang na iyon ay isa lang sa mga tagabantay. Mas marami pang darating at mas malakas. Tumayo si Juan, hawak ang kamay ni Amara. Hindi ako uurong. Magdamag na naglakad sina Juan, Amara at Maliyong palayo sa bahay ng mga sumpa. Tahimik si Amara, tila may malalim na iniisip, habang si Juan naman ay hindi pa rin makapaniwala sa mga sunod-sunod na nangyayari sa kanyang buhay. Juan, sabi ni Maliyong, alam mo ba kung sino talaga si Amara? Napalingon si Juan sa duwende. Bakit? Sino ba siya? Isa lang siyang bihag ng nilalang na yon, hindi ba? Ngumiti si Maliyong pero may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi basta. Siya ang anak ng Haring Engkanto ng Silangang Kagubatan. Ang mga nilalang na binangga mo, mga tagapagbantay ng sumpa sa kanya. Hindi nila siya basta ginapos, siya ay isinumpa ng sariling angkan. Nagulat si Juan. Napatingin siya kay Amara na tahimik lang nakayuko. Amara, totoo ba yun? Mahina niyang tanong. Dahan-dahan tumingin si Amara kay Juan, ang mga mata nito nangingilid ang luha. Juan, hindi mo na dapat ako iniligtas. Mas mabuti pang natili akong nakakulong kaysa madamay ka sa lahat ng ito. Bakit, Amara? Ano bang kasalanan mo? Lumuhod si Amara sa harap ni Juan. Ako ang dahilan kung bakit nagkalamat ang mundong ibabaw at mundo ng mga engkanto. Umibig ako sa isang tao at pinagbabawal yun sa amin. Kaya ako isinumpa, ikinulong at tinakpan ang alaala ng tao sa akin. Napakunot ang noo ni Juan. Anong ibig mong sabihin? Kanino ka umibig? Tahimik si Amara. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Juan. Sa'yo, Juan. Parang biglang bumigat ang hangin. Nanlaki ang mga mata ni Juan. Anong ibig mong sabihin? Bilang engkantada, dati na kitang minahal. Bago pa man ako ikulong, bago pa man burahin ng aking ama ang lahat ng alaala mo tungkol sa akin. Ngayon lang tayo muling pinagtagpo. At dahil iniligtas mo ako, muling babalik ang galit ng mundo ng engkanto sa mundo ng tao. Napaupo si Juan, hindi alam ang mararamdaman. Amara, paano ito nangyari? Bakit ako? Lumapit si Maliyong, hinawakan ang balikat ni Juan. Hindi aksidente ang lahat, Juan. Matagal ka nang itinakda ng tadhana. Ang sapatos na pinulot mo noon? Hindi basta sapatos ng duwende yon ang selyo ng kapangyarihan mong dapat gumising.
at ang selyo ng pagmamahalan ninyo ni Amara na sinubukang sirain ng kanyang mga magulang. Habang nagsasalita si Malyong, biglang lumakas ang hangin. May mga naglalakihang anino sa mga puno, mga matang nagliliwanag sa dilim. Dumating na ang mga engkantong bantay. "Juan! Amara! Panahon na!" bulong ni Malyong. "Maghanda kayo. Hindi na ito laban lang ng isang magsasaka at ng duwende niyang kaibigan. Laban ito ng dalawang mundo." Humawak si Juan sa kamay ni Amara, mariing tumingin sa kanya. "Hindi ko alam ang buong nangyari sa nakaraan, Amara. Pero ngayon, malinaw sa akin hindi kita iiwan." Nagkatinginan silang dalawa at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Juan ang matagal nang nawawalang bahagi ng sarili niyang puso. Sa harap nila, nagpakita ang isang dambuhalang nilalang may ulo ng toro, katawan ng tao at mga pakpak ng paniki. Sa kamay nito, isang dambuhalang sibat na naglalagablab. "Juan," sabi ni Malyong, "kung handa ka na, ilabas mo na ang tunay mong lakas. Hindi na sapat ang mutya, kailangang bumangon ang kapangyarihang natutulog sa dugo mo." Napahawak si Juan sa kanyang dibdib. May biglang init na gumapang mula sa kanyang puso papunta sa kanyang mga palad. Nang tingnan niya, nagliliwanag ang kanyang mga kamay. Ano to?" Ngumiti si Amara kahit may luha. "Yan ang tunay mong kapangyarihan, Juan, ang tagapagtagpo ng dalawang mundo." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Juan na hindi lang siya basta magsasaka. Isa siyang mandirigmang itinakda ng tadhana. Huminga siya ng malalim, humawak ng mahigpit sa kanyang tungkod at hinarap ang dambuhalang nilalang. "Huwag kayong mag-alala. Lalaban ako para sa inyo, para sa atin." Sa ilalim ng malamlam na buwan, tumambad kay Juan ang naglalakihang nilalang, ang tinatawag na Minokran. Bantay ng hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at engkanto. Ang bawat yapak nito ay nagpalindol sa lupa at ang sibat nitong nagliliyab ay tila kayang gutayin ng hangin mismo. "Juan!" sigaw ni Malyong. "Huwag kang padadala sa takot. Tandaan mo ang itinuro ko, gamitin mo ang liwanag sa loob mo, hindi lang ang mutya sa bulsa mo." Ngunit sa bawat hakbang ng Minokran, naramdaman ni Juan ang bumibigat na presyur sa paligid. Parang gusto siyang lunurin ng sariling takot. Lumapit si Amara, hinawakan ang kamay niya. "Juan, hindi mo ito kailangang harapin mag-isa," bulong ng engkantada. "Nandito ako, nandito kami." Lumakas ang tibok ng puso ni Juan. Ang init sa kanyang dibdib ay parang nag-aalab, pero ngayon, hindi na ito nagdudulot ng takot, nagbibigay ito ng tapang. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tungkod at isang liwanag ang bumalot dito. Tila ba ang simpleng kahoy ay naging sandata ng liwanag. "Kung kailangan kong lumaban para maprotektahan ang mundo namin at ikaw, Amara, lalaban ako," sigaw ni Juan. Biglang sumugod ang Minokran at sa isang iglap, nagtagpo ang sibat at tungkod. Nagliyab ang paligid, nagsipagliparan ang mga dahon at tila umuga ang kagubatan. Naramdaman ni Juan ang bigat ng bawat hampas, pero habang tumatagal, parang gumagaan, unti-unti siyang nagiging isa sa kanyang kapangyarihan. "Hindi sapat ang lakas lang, Juan," sigaw ni Malyong mula sa gilid. "Gamitin mo ang puso mo. Ang kapangyarihan mo ay hindi lang basta laban, ito ay paggagamot. Labanan mo siya, hindi para sirain, kundi para pagalingin ang sugat ng dalawang mundo." Napakunot ang noo ni Juan. Tumingin siya sa Minokran sa likod ng anyong halimaw nito. Nakita niya ang mga matang puno ng galit at lungkot. Isang nilalang na ginawang kasangkapan ng mas makapangyarihan. "Amara, kaya ko ba siyang gamutin? Kahit ganito siya kalaki, kalupit?" tanong ni Juan. "Kung kaya mong magmahal, kaya mong magpagaling," sagot ni Amara. "Iyon ang tunay mong kapangyarihan." Huminga ng malalim si Juan. Pinikit niya ang mga mata, hinayaan ang liwanag na bumalot sa buong katawan niya. Habang sumusugod ang Minokran,
Ibinaba niya ang tungkod at iniabot ang dalawang kamay, puno ng liwanag, direkta sa dibdib ng nilalang. Sumabog ang liwanag. Sandaling tumigil ang lahat, parang huminto ang oras. Sa gitna ng liwanag, naramdaman ni Juan ang bigat ng galit, lungkot at pagkakagapos ng nilalang. "Minokran, hindi ikaw ang kalaban ko," bulong ni Juan. "Pareho lang tayong biktima." Nang humupa ang liwanag, unti-unting nagbago ang anyo ng Minokran. Ang matutulis na sungay ay naging malambot na buhok. Ang matatalim na kuko ay naging kamay ng isang matandang lalaki. Ang dati dambuhalang nilalang, ngayoy isang matandang tagapangalaga, nakaluhod sa harap ni Juan. "Maraming salamat," mahina nitong sabi. "Matagal na akong ginapos ng galit. Salamat sa pagpalaya mo." Naiyak si Amara sa gilid, lumapit kay Juan at niyakap siya. "Ginawa mo, Juan. Ikaw lang ang nakagawa nito." Ngunit bago sila makalapit kay Malyong, isang malakas na alingaw-ngaw ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Boom! Umuga ang lupa. Pumutok ang lupa. Mula sa ilalim, umakyat ang isang dambuhalang nilalang na mas malaki pa kaysa kay Minokran. May balat na parang itim na bato, mga mata na apoy, at tinig na parang pinagsamang libo-libong tinig. "Juan," bulong ni Malyong, nanginginig. "Dumating na ang Haring Engkanto ng Kadiliman." Napalunok si Juan. Hawak pa rin niya ang liwanag sa kamay, pero ramdam niyang iba ang nilalang na ito. Ibang antas ng kapangyarihan. Lumapit si Amara sa kanya, mahigpit na hinawakan ang kamay niya. "Kung ayaw nilang magkaisa ang dalawang mundo, kailangan nating patunayan na may pag-asa pa. Juan, lalaban tayo." Tumango si Juan, huminga ng malalim at tumayo. Sa kanyang tabi, ang engkantadang mahal niya. Sa likod niya, ang duwende niyang kaibigan. Sa puso niya, ang kapangyarihang manggagamot na walang kapantay. At sa harap niya, ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Sa harap ng naglalakihang Haring Engkanto ng Kadiliman, nanatiling matatag si Juan. Ang kanyang mga kamay ay naglalabas pa rin ng liwanag na mula sa puso niya, ang kapangyarihang ipinamana ng duwende at ang pagmamahal ni Amara. "Bakit mo kami ginugulo?" Sigaw ng Hari ng Kadiliman na may boses na parang dagundong ng unos. "Walang lugar ang mga tao sa aming kaharian." Lumapit si Juan, hindi umatras. "Hindi kami kaaway. Nais ko lang pagtagpuin ang dalawang mundo upang ang kapayapaan ay maging posible. Ang galit at takot na ito ang kailangang maglaho, hindi ang isa't isa." Tumawa ang hari, ngunit may bahid ng pagkabigla. Kapayapaan? Mula sa isang tao? Sa mga nilalang na pinagsisiksikan sa kaharian ng tao? Tumindig si Amara sa tabi ni Juan. Ang puso ng tao ay may kakayahang magbago, at ang kapangyarihan ni Juan ang susi para mabawi ang tiwala ng dalawang mundo. Dahan-dahan, pinunasan ni Juan ang liwanag mula sa kanyang mga palad at inabot ito sa Hari ng Kadiliman. Sa unang haplos, nanlabo ang paligid, tila naguguluhan ang madilim na nilalang. Lumabas ang isang sinag ng ginto mula sa puso ni Juan, lumusot sa balat ng hari na parang apoy na nilalabhan ng ilaw. Unti-unting nabawasan ang dilim sa paligid at unti-unting napalitan ng liwanag. "Hindi ito ang wakas," mahinang wika ng hari. "Ngunit tila may puwang pa rin sa puso ko para sa pagbabago." Habang ang digmaan ay natatapos, nagkasundo ang mga mundo, ang mga engkanto, duwende at mga tao ay nagsimulang magtulungan. Sa tulong ni Juan, natutunan nilang pagalingin ang mga sugat ng nakaraan. Si Juan, na dating simpleng magsasaka, ay kinilala bilang tagapamagitan ng dalawang mundo. Hindi lang siya nagkaroon ng kapangyarihan upang pagalingin ang malulubhang karamdaman, kundi pati na rin ang sugatang relasyon ng mga nilalang. Sa kanyang piling, si Amara ay muling naging malaya
at sama-sama nilang nilikha ang isang bagong daigdig kung saan ang pagkakaiba ay hindi dahilan ng hidwaan kundi ng pagkakaisa. Lumipas ang mga taon at ang kwento ni Juan ay naging alamat na nagbibigay pag-asa sa bawat puso na may pagnanais ng kapayapaan at pagkakaunawaan. Wakas,